Ikinawit niya ang kamay niya sa braso nito. Akala mo ba papayagan kitang magpasko na mag-isa rito? Sasama ka sa akin. Pack your overnight bag. Huwag kang mag-alala. May extra room sa bahay ni Lola. Hindi rin siya mahilig pumasok sa kwarto ng bisita. Masarap din siyang magluto. Napangiti siya nang mapansing namumula ang mga pisngi nito. Sino ba ang mag-aakala ng isang Oliver Castillo ay nagbablush pa pala? Ang corny mo, Oliver. Kapag hindi ka nag-impake, aakyat ako sa kwarto mo at ako ang gagawa nun. Bilisan mo na. Saglit itong nanatiling nakatingin lang sa kanya hanggang sa lumapat ang pagkakangiti at umakyat na sa hagdan. Parang medyo mabilis ang kilos nito. Siguro ay na-excite kahit paano. Tinawagan kaagad niya ang lola niya at sinabing may kasama siya. Mukhang tuwang-tuwa ito kahit na nilinaw niyang isang kaibigan lamang si Oliver. Bago sila tuluyang umuwi sa silang, ay dumaan muna ito sa isang mall. Nagpilit itong bumili ng pasalubong para sa lola niya. 2 cake, isang lechon de leche, at 3 holiday basket ang dala nito. Maganang pakiramdam niya. Kakatuwa, hindi nila napag-usapan ang mga taong naging daan para magkasama sila. Para bang may pinag-usapan sila na bawal banggitin ang mga ito. Your grandmother owns that. Itinuro ni Oliver ang maliit na pwesto sa harap ng maliit na kapihan ng lola niya. Naipagawa na sana niya ng buo ang pwestong iyon kung hindi lamang siya nagpabaya. Ang plano ng lola niya ay maliit na pwesto lang, kapihan, old school, Filipiniana ang style. 5 minuto lang ang layo ng lupa nila sa Tagaytay Rotonda, kaya hindi na kailangan ng aircon. Yun ang gusto ng lola niya noong una. Ang kaso ay mapilit siyang gawing isang malaking restaurant iyon. Hindi na nga natuloy at ngayon ay naiwang hindi tapos ang istruktura. Oo, ikinuwento niya rito ang mga maling desisyon niya. Hindi na siya nahiyang aminin iyon dito. Malamang kasi alam na rin ito sa pagpapaimbestiga nito sa kanya. Sayang nga eh, pero ipapaayos ko yan kapag nagsimula na ako sa record label mo. Ayon dito, ay silent partner lamang ito sa record company. Ano't ano man ang mangyari, ay maaaring hindi na malaman ni Ella na ito ang isa sa may-ari ng label. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa businesses nito. Sa palagay niya, ay hindi na iyon sakop. Hindi naman ito ang uri ng taong hindi tutupad sa usapan. Hindi pa siya humihingi ng advance dito. Gaya ng isinwestiyon nito noong una. Gusto niyang kapag ginawa niya iyon, ay matutukan niya kung saan magagastos ang pera. Hindi na rin nabanggit iyon sa lola niya. Tiyak na magtataka ang matanda kung magbibigay kaagad siya rito ng perang pansimula nito sa negosyo. Kapag naayos na niya ang record, saka niya sasabihin sa lola niya. Matutulungan pa niya ito. So what's your plan? Kukuha uli ng ilang tauhan para sa kapihan ni lola. Premium grade coffee na lang. Talagang para sa maliit na market lang ang mga kape. Ayaw ko na rin ng tulad ng dati. Hindi kalakihan ng lupa. Pero hirap si lola na mag-manage. Matanda na kasi siya. At least kung cafe, mag-i-enjoy siya. Mahilig talaga siyang magluto. Nabanggit ko na sa'yo dati na pwede kang mag-advance. Saka na, I need to deliver first too. But we talk about it and I said it's okay. It's not like you're nag-deliver the goods. Hayaan mo ako sa discarding, komportable akong gawin. Ayokong magkaroon ng masyadong malaking utang. Takot na ako. Tumango ito. Pumasok na sila sa maliit na gate. 1 kilometro ang tatakbuhin bago marating ang bahay ng lola niya. Bukod sa lola niya, ay may isang pamilyang nakatira sa likod bahay nila, mga tauhan nila. May tricycle sila na anumang pilit ng lola niya noon ay hindi niya ipinabenta. Hindi niya maaatim na maglakad palakas ang matanda kung gusto nitong mamalengke o mamasyal. Hindi ba nalulungkot ang lola mo rito? Naku, hindi. Kapag inalis mo siya rito, saka siya malulungkot. Napangiti siya nang maalala ang parating sinasabi sa kanya ng lola niya. When Lolo was still alive, they had planned to retire her, put up a small business, plant flowers and herbs. When my Lolo passed away, Lola decided to stay here. She's a romantic. She says Lolo wouldn't wanted her to stay there, like they talk about. He must be a very sweet man. He was, and he loved my Lola 2 bits. Hindi mo mapapaalis ang lola ko rito. 1 araw lang yun sa Manila. Nagre-reklamo na. Nagiging masungit na. Hinihika raw siya, nangangati sa usok. Parang hindi sa Manila lumaki. Wala na naman talaga kaming probinsya.
Nabili lang nila, lolo, itong lupa noon. Unti-unting napatayuan ang bahay. Talagang naghanda para sa retirement. You could imagine how terrible I felt when she had to sell this for me. Kaya ito ang una kong binili sa natirang pera. I lost millions of pesos. Millions, more than a decade earnings. Singing, composing, nawala lang na parang bulak. You'll get it all back. Kahit hindi na rin lahat yun. I want a simpler business this time. Ayan na si Lola. Sinasalubong na sila ng kahit may okasyon, basta sila lamang naroon, ay tama na rito ang maayos na house dress. Lihim siyang nanlung. Alam niba, iba ang dating dito na may kasama siyang kaibigang lalaki sa araw ng Pasko. Kailangan niyang ulitin ditong kaibigan lang talaga niya si Oliver. Nitong nakaraan ay sinasabi nito sa kanya na hayaan na niya si Gabriel. Masyado raw siyang maganda at talented para sa lalaki. Marahil ay inaasahan na nitong si Oliver ang kapalit ni Gabriel. Niyakap kaagad niya ito. Saka ipinakilala rito si Oliver. Niyakap ito ng lola niya na muntik nang makapagpailing sa kanya. Ipinakilala ito ng lola niya sa best friend nito, maging sa pamilya ni Manang Lena. Ang lahat ay parang nasasabi kay Oliver. Ang lahat kasi ng mga ito ay lubhang apektado rin sa nangyari sa kanila ni Gabriel. Panay ang tanong ni Lola Adelia kay Oliver. Panay naman ang tugon ni Oliver. Hindi niya masabi kung naiilang na ito. Ang sabi pa naman ito ay ayaw nito ng masyadong maingay, kaya hindi ito sumama sa ina nito. Baka naiirita na ito. Itinatago lang. Pero nakangiti ito. Mukhang magiliw sa lahat. Kayo naman, Ola, baka matakot nang sumama rito si Oliver. Ayaw ng maingay niyan. Nakangiting sabi niya. It's okay, anang lalaki. Pasensya ka na, Oliver. At hindi kasi nagdadala ng boys dito ang girl namin. Ani Lola Adelia. Paplola ito. Mahilig sa ballroom dancing kahit nirarayuman na. Taliwas ang ugali nito sa lola niya na tahimik lamang ang takbo ng buhay. Daig ko pa nga ang batang yan. Ako maraming textmate na boys. Lola Adelia. Adiling, baka naman maisip ng binatang puro malalandi ang lola niya. Ang lakas ng halakhak ni Oliver. Natawaran na rin siya. Nagpahanda ng fresh dalandan juice ang lola niya. Pagkatapos iniwan na sila nito sa sala. I'm sorry. Okay, alam kong hindi ka mahilig sa maingay na Pasko. Maingay na ito sa'yo. Wait till you get to Orlando. I'll show you to your room. 3 ang silid ng bahay. Ang isa ay para sa lolo at lola niya. Ang isa ay para sa kanya. Ang isa naman ay para sa mga magulang niya. Hindi na nagagamit ang silid na yun sapagkat ang lola niya at ang kaibigan nito ay parang mga dalaga pa sa tuwing magkasama. Hindi matapos ang kwentuhan hanggang madaling araw. Hindi aircon ha? Okay lang? Of course, hindi ako maselan. Lumabi siya. Parang hindi niya alam na lahat ng maids nito ay trained. Ang bahay nila ay Pilipiniana style. Bagaman hindi kumuha ng interior designer ang lola niya, ay nagawa nito ng magandang estilo ng bahay. Ang mga bintana ay malalaki at yari sa kahoy. Sa halip na kapis ang nakalagay, ay iba't ibang kulay na magaspang na salamin. May screen iyon para hindi mapasok ng lamok. At dahil malapit na sila sa Tagaytay, ay napakalamig na rin doon sa gabi. Ang karamihan sa muebles ay yari sa kahoy. Ang sahig ay white cement lang na may mga wooden planks. Maraming kortina ang bahay. Lahat ay ang lola niyang nagantsilyo. Lovely, lovely home. Bibili ako ng ganito. Anyone would feel right at home. Natawa siya sa sinabi ni Oliver. Maganda naman ang bahay mo. Kulang lang sa feminine touch. Ganun na lamang ang pagkabigla niya naghagkan siya nito sa labi. It was a very abrupt kiss, but a kiss nonetheless. Nakangiti ito pagkatapos, nakatingin sa kanyang mukha. Parang nahadkan lamang siya nito sa labis na pagkatuwa sa kanya. Amusement was still written in his face. Oliver, hindi ito mimik. Nakangiti pa rin pumasok na sa silid nito. She was dumbfounded. What the hell just happened? Bakit pangiti-ngiti pa ito? Hindi ba dapat ay pareho silang mailang? Ano ang ibig sabihin yun? Hoy, bakit nandyan ka pa? May bahid na mali siya, ang tinig ni Lola Adelia. Napairap tuloy siya rito. Kayo talaga? Siya na ba? Piling ko siya na. Paplola talaga kayo. Humagikhik ito at niyakag niya siya sa kusina. Doon ay nag-usisa ito ng maigi. Saan daw niya nakilala si Oliver? Nanliligaw na raw ba? Gwapo raw, bagay sila. Sa lahat ng iyon ay sinabi niyang kaibigan lamang talaga niya ang binata.
Kung maaari lamang niyang sabihin ang totoo, ay ginawa na niya. Maya-maya ay naroon na rin si Oliver. Walang nakakabugnot na sandali, pero mayroong nakakahiya para sa kanya. Ipinakitang lahat ng lola niya kay Oliver ang mga larawan niya. Maging iyong bungal pa siya at iyong umangal-ngal siya habang puno ng ice cream ang bibig niya. Isang video niyang sinalang ng lola niya, pero agad na ineject ng madaanan ng camera si Gabriel. Halos magkasabay na reaksyon ng dalawang matanda. Ilabas mo na ang mga pamut at Lena. Tumalima kaagad ang kawaksi. Kasama nila sa salang buong pamilya nito. Nagkantahan sila sa video okay. Mahusay ang lola niya sa pag-awit. Ang sabi ng mga magulang niya ay dito raw niya namana ang boses niya. Nang ipasa kay Oliver ang mikropono, ay game na tinanggap nito yun. Hindi siya makatingin ng gusto. Naiilang siya kahit naiinis siyang tila siya lamang ang nakakadama ng ganun. At isa pa, ano bang halik yun? Dampi lang naman, pero hindi siya mapakali. Maya-maya ay nag-countdown na sila. Eksaktong 12:00 ng hating gabi ay nag-aabutan na sila ng regalo. Ang laman ng kahon na bigay sa kanya ni Oliver ay mga kahon din, paliit ng paliit. Bawat kahon ay mayroong alahas mula malaking kwintas na white gold na may palawit na sari-saring bato hanggang sa pulseras at hikaw. Isang terno iyon. Batid niyang hindi biro ang halaga niyon, lalo na at branded pa. You shouldn't have. Sa palagay niya ay masyadong magarbo ang regalong iyon. Si Gabriel ang pinakamahal ng ibinigay sa kanya ay isang omega na relo. Ang regalo ni Oliver, ang hula niya, ay may ilang dobleng mas mahal kaysa sa relo na iyon. Ngumiti lang ito. Bagay sa iyo ang mga yan. Abat isukat mo na sa kanya. Sulsol ni Lola Adelia rito. Game pa rin ito. Tumalima agad. Totoo ang sinabi nito. Bagay sa kanya ang halas. Thanks a lot, Oliver. You're welcome. My turn. Binuksan nito ang regalo niya. Tawa ito ng tawa. Tila tuwang-tuwa sa bigay niya. This is so cool. Thanks so much. Nagyaya na ang lola niya sa hapag. Hanggang doon ay masaya ang kwentuhan. Mag-aalas 3 na nang pumanhik sila sa itaas. Nagpasalamat uli si Rito. At gaya kanina, walang kaabog-abog na hidkan nito ang mga labi niya. Sa pagkakataong iyon ay mas matagal. Natulala lang siya. Oliver, sambit niya. Ano ka ba? Ngumiti lang ito at tulad kanina ay pumasok na sa silid nito. She was freaking out. Nang makarating siya sa silid niya,